Wala nang hihigit pa sa pagkaswerte ng mga taong nakakasumpong ng tunay na pag-ibig ng kanilang buhay. Isang natatanging kapalaran na hindi ipinagkakaloob sa lahat. Ngunit hanggang saan ka kayang dalhin ng iyong pag-ibig nang inaakala mong tunay na pag-ibig? Magagawa mo pa rin ba siyang pakawalan kahit na alam mong hindi naman naging kayo? Ipaglalaban mo pa rin ba kahit na alam mong hindi naman naging kayo? At magpaparaya ka na lang ba kahit na alam mong hindi naman magiging kayo? Halika't magbalik na tayo sa kwento ng taong minsan ang nakatagpo ng tunay na pag-ibig na handang ipaglaban sa lahat. Ngunit ang katotohanang ito ay sa pelikula lamang ay isang bagay na hindi naging katanggap-tanggap para sa kanya. At nang sandaling kailangan ng wakasan ang lahat, literal na kabaliwan ang naging dulot nito sa sobrang sakit na nararamdaman, na maging siya ay naging biktima na ng sarili niyang krimen. Ang kwento ni Bernardo, Narding Ansores at Lilian Velez, o yung tinaguriang True Crime of Passion. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Bernardo Ansores ay mas nakilala ng lahat sa pangalang Narding. Siya ay isinilang noong taong 1928 at nagsimula sa pamilya ng mga artista. Kapwa taga-showbiz din ang kanyang mga magulang na sina Miguel Ansores na kanyang tatay at si Rosa Aguirre na kanya namang nanay. Dahil sa impluwensya ng mga taong ito, hindi na nakakapagtaka na ito na rin ang tahaking landas ni Narding. Nagsimula siya bilang child actor na isinasama sa mga piling eksena ng kanyang mga magulang kapag ang mga ito ay may mga pelikulang ginagawa. Ito ay noong mga panahon na kasagsagan ng digmaan. Hindi pa naging ganong kakilala ng lahat ang batang si Narding dahil nga sa problema ang kinakaharap ng ating bayan. Iilan pa lang at limitado lang ang mga taong nakakalabas para makapanood ng mga pelikula. Pero pagkaalis ng mga Hapon sa bansa, namayagpag ang karera ni Narding dahil na rin sa muling pagkabuhay ng pelikulang Pilipino. Nakilala siya ng lahat bilang isang batang aktor. Sikat na siya ng mga panahong yun. Samantalang sa kabilang banda, si Lilian Velez naman ay isang sikat na singer-actress. Siya ay ipinanganak noong taong 1924 at mas matanda ng 4 na taon kay Narding Ansores. Nagsimula ang kanyang karera matapos niyang manalo sa isang amateur singing contest noong kalagitnaan ng dekada 30 at pinasikat niya ang kantang Sa Kabukiran na minanapan niya sa kanyang ama na isa ring singer. Mabilis din siyang sumikat, ngunit pansamantalang nahinto ang kanyang karera nang pumutok na nga ang digmaan. Pero naging magandang pagkakataon naman ito para mabihag ni Jose o ni Joke Limaco ang kanyang puso. Una niyang hinangaan ang kagandahan ni Lilian Velez doon pa lang sa nasabing contest, dahil yung mga panahong yun, si Joke Limaco din ang may-ari ng radio station na nag-sponsor nga sa nasabing singing contest na naging daan naman ng kanyang kasikatan. Nakilala din si Joke Limaco bilang isang magaling na direktor. Nagpakasal sila sa kalagitnaan ng digmaan noong taong 1942 at nagbunga naman ang kanilang pagmamahalan ng isang supling na babae na nakilala namang si Vivian Velez na isinilang noong taong 1944. Sa pagtatapos ng digmaan at pagbabalik ng sigla ng mga pelikula, sumapi si Lilian Velez sa LBN Pictures na kung saan naman dito rin nagtatrabaho ang kanyang asawa na si Joke Limaco bilang direktor. Dahil kapwa sikat, ang noon ay binatilyo na rin si Narding Ansores at ang singer-actress na si Lilian Velez, ginawa silang magkapareha ng LBN Pictures. At kahit mas bata pa si Narding kay Lilian Velez, ay pumatok pa rin ang love team nilang dalawa. Nauna nilang ginawa ang pelikulang Binibiro Lamang Kita
At ang asawa pa mismo ni Lilian ang siyang naging direktor nito. Dahil para kay Joke Limaco, yun ay parte lamang ng kanilang trabaho at kailangan pairalin ang profesionalismo. Kaya okay lang sa kanya na kuna ng mga nakakakilig na eksena ang kanyang asawa kasamang ibang lalaki dahil nga on-screen love team lang naman sila. Pero habang tumatagal, iba na ang nagiging dating nito para kay Narding. Masyado siyang nadadala sa mga eksena dahil talaga namang napakaganda ni Lilian Velez noong mga panahong yun. Unti-unti siyang nahuhulog dito at nakakalimutan ng sa pelikula lang ang kanilang pagmamahalan dahil pamilyadong tao na si Lilian sa totoong buhay. Pumatok ang pelikulang Binibiro Lamang Kita. Dahilan para masundan pa ito ng Ang Estudyante na muling idinirect ni Jose Climaco. Bagay na ikinatuwa naman ni Narding Ansores dahil muling makakasama niya si Lilian na lalo pang nagpahulog dito ng kanyang loob ng tuluyan. Ninanamnam ni Narding ang bawat eksena nila ng kanyang kapareha na para bang kinakainan nito ang kanyang buong pagkatao. Dahil sa ganda at tagumpay ng kanilang tambalan, muling kumita ang pelikulang Ang Estudyante dahil sa dami ng kanilang napapakilig. Nasundan muli ito ng ikatlo nilang pagtatambal sa pelikula. At ito ay ang Sa Kabukiran, nahango naman sa awiting pinasikat din ni Lilian Velez. At gaya ng inaasahan, patok ito sa takilya at muling ikinatuwa ito ng husto ni Narding Ansores na tuluyan ng nabulag sa pag-ibig niya kay Lilian. Hindi lang sa harap ng kamera dahil ang nais niya ay totohanan na. Nang mapansin nilang kakaiba na ang ikinikilos ni Narding, alam nilang nababahira na ang profesionalismo ng bawat isa, lalo pat ang asawa mismo ni Lilian Velez ang direktor nila. Dahil dito, nagpasya ang LBN Pictures na si Jaime de la Rosa na isa ring isang sikat na aktor noong mga panahong yun ang iparehan nila kay Lilian Velez sa susunod nilang gagawing pelikula. Bagay na ikinaguho naman ng mundo ni Narding Ansores dahil hindi niya matatanggap na palitan siya bilang kapareha ni Lilian. Lubha niyang dinamdam ang pangyayaring ito at naging obsessed na siya sa pag-ibig niya kay Lilian. Pero ganun pa man, handa siyang ipaglaban ito. Hindi niya hahayaang ganun-ganun na lang nila makuha si Lilian sa kanya. Yan ang mga bagay na tumatakbo sa utak ni Narding ng mga panahong yun. Ang ipaglaban, ang pag-ibig na kailanman ay hindi naging sa kanya. Ika-26 ng Hunyo taong 1948, linggo ng madaling araw, dakong alauna, o sakop na ng ika-27 ng Hunyo, habang nasa kalagitnaan ng pagtulog at nagpapahinga sa kanilang bahay sa Pulog Streets sa Santa Mesa Heights sa Quezon City, kasama ni Lilian ang kanyang batang anak na si Vivian at dalawang kasambahay na nakilalang sina Nenita at Pasita. At noong mga sandaling iyon ay wala sa bahay ang kanyang asawa na si Joke Limaco, na siya namang tinempuhan ni Narding Ansores na puntahan ang bahay ni Lilian sa 10 oras ng gabi. May dala itong army knife na nakatago sa kanyang bewang at nakita siya ng katulong na si Nenita nang tumawid siya sa bakod ng walang pasabi. Nang mga sandaling yun pa lang, alam na ni Lilian Velez na hindi maganda ang pakay nito, gayong hindi naman nila inaasahan na dadalaw si Narding sa mga oras na yun. Umikot si Narding sa backdoor at pilit binubuksan, ngunit nang makita niyang nakakandado ito mula sa loob, lumipat siya sa harapan at ito naman ang pinilit buksan. Nakakandado rin ito, kaya't kumatok na lang siya sa pag-aakalang pagbubuksan kapag nakilala. Kumatok siya ng kumatok at nagpakilala nga na siya si Narding, pero mahigpit ang mandato ni Lilian sa kanyang mga katulong na wag bubuksan ang pinto kahit pa kumatok ng kumatok ang nasa labas. Nang malaman ni Narding na wala siyang balak pagbuksan ng mga tao sa loob, dito unti-unti na siyang nagalit at pinilit niyang puwersahin ang pinto. Ngunit wala pa rin. Hanggang sa sumisigaw na ito sa labas at pinagbabantaan ang mga nasa loob kung hindi siya pagbubuksan. Pilit niyang binubuksan ang pinto at sa pagkakataong ito, binabangga na niya ang kanyang katawan, ang pintuan, pero talagang matibay ito.
At sa sobrang inis ni Narding dahil hindi siya makapasok, inilabas niya ang kanyang army knife na dala at umikot siya sa bahay at naghahanap ng ibang pwedeng madaanan. Tumapat siya sa bintana ng kwarto ni Ninita at muling pinagbantaan ng katulong kung hindi siya pagbubuksan ng pinto. Pero hindi siya pinakinggan nito at bagkus pumunta siya sa kwarto ng kanyang among si Lilian kasama ang kanyang anak. Sa sobrang inis ni Narding, bumalik siya sa pintuan at gamit ang mahabang kutsilyo, sinira niya ang pinto hanggang sa ilang sandali pa ay tuluyan na nga siyang nakapasok sa loob. Alam ni Lilian na nakapasok na sa bahay si Narding, kaya't lumabas siya ng kwarto at sinalubong ito sa salas. Kinumprontan niya ito kung anong problema at basta-basta na lang siya pumasok sa bahay. Dito pinagpipilitan ni Narding ang kanyang sarili kay Lilian. Nagpumiglas ang aktres habang sumisigaw dahil ang mga sandaling yun ay di na siya makawala sa mga braso ng aktor na nakahawak sa kanya ng mahigpit. Nagpambuno ang dalawa sa salas hanggang sa mabasag na ang lahat ng mga kagamitang nandoon at sa pagpupumilit makawala, nagtagumpay si Lilian nang mabitawan nga siya ni Narding. Pero bago pa man siya makatakbo papalayo, nabunot kagad ni Narding ang kanyang army knife at inundayan ng saksak si Lilian na nahagip naman ito sa kanyang likuran. Pinilit pa ni Lilian na makatakbo sa kanyang kwarto habang namimilipit ito sa sobrang sakit at sumisigaw upang humingi ng tulong. Nakarating pa siya sa loob, ngunit bumagsak na sa sahig ng padapa at di na nakaabot pa sa kanyang kama. Samantalang narinig naman ni Narding sa kabilang kwarto ang isa pang katulong na si Pasita na sumisigaw din habang humihingi ng saklolo. Taglian niya itong pinuntahan at inundayan ng saksak sa likuran hanggang sa malugatan na din ito ng hininga. Nang makitang wala na itong buhay, tinangka niyang balikan si Lilian sa kabilang kwarto, ngunit pagdating niya doon, nakalak na ito mula sa loob dahil nandun din ang batang si Vivian at ang isa pang katulong na si Ninita. Ng mga sandaling ito, biglang nagising si Narding sa katotohanan at nasampungan na lang niya ang kanyang sarili na duguan at di makapaniwala sa kanyang nagawa. Dahil sa takot, daglian siyang humanap ng damit na malinis sa bahay at pinalitan ang kanyang suot na puno ng dugo, sabay dali-daling tumakas. Alam ng katulong si Ninita na umalis na si Narding, kaya't lumabas na rin siya kaagad sa kwarto upang tumawag ng pulis at makahingi ng tulong sakaling maisalba pa ang kanyang amo na si Lilian. Ilang sandali lang, napuno na kaagad ng mga tao ang bahay nila at nasaksihan nilang lahat ang karumaldumal na krimen na naganap habang naghihintay sa pagdating ng mga pulis. Samantalang merong isang driver, ang nagngangalang Cornelio de Guzman, ang bumabaybay sa kahabaan ng Espanya patungong Rotonda, ang pinara ng isang lalaking pasuray-suray ang lakad na sa wari niya'y nakainom. At paglapit niya sa lalaki, madali niyang nakilala na si Narding Ansores pala yun dahil nga sikat na sikat ang aktor at walang hindi nakakakilala sa kanya. Pinasakay ito ng driver nang di man lang nalalaman na nakapatay na pala ito ng 2 tao na mga sandaling yun. Nagpahatid si Narding sa kanya patungong Pasay City upang puntahan ng isang kakilala at doon magtatago. Pagdating sa lugar, bumaba siya ng sasakyan at kumatok sa pinto ng mga ito. Ngunit walang tumugon mula sa loob dahil mahimbing na natutulog ang mga tao doon na mga sandaling yun. Bumalik si Narding sa sasakyan at nagpatulong sa driver na si De Guzman na kumatok ng pinto para sa kanya, bagay na hindi naman tinutulan ng driver. Pero bago siya bumaba ng sasakyan, hiniram ni Narding ang susi nito dahil aniya para maiparada niya ng maayos at ligtas sa gilid habang naghihintay sila ng taong lalabas mula sa bahay. Muling pumayag ang driver sa pagkakataong ito at habang tinutulungan naman niya ang aktor na kumatok sa pinto, humarurot na papalayo si Narding dala ang kanyang sasakyan at binaybay nito ang direksyon sa timog patungong Laguna. Nagtungo naman si De Guzman sa mga kapulisan na silang umalerto sa direksyong binabagtas ng tumakas na killer. Samantalang dakong alas 3:20 ng madaling araw, nang umuwi ang asawa ni Lilian na si Joke Limaco at habang papalapit siya sa kanyang bahay,
Nagulat siya dahil sa dami ng mga taong nandoon at may mga pulis pa. At sa patuloy na paglapit, sa gate pa lang ay sinulubong na siya ni Ninita na kanilang katulong at sinabing patay na ang kanyang senyorita. Hindi na nakapagsalita si Joe Climaco sa sobrang gulat at natigilan na lang habang nakatitig sa kanyang anak na si Vivian na noong mga panahong yun ay 4 na taong gulang pa lamang. Wala pa itong kamalay-malay, ngunit nakapagsalita pa sa kanyang ama ng, "Daddy, Narding killed Mommy." At sa pagkarinig nito, lalong nag-hysterical si Joe Climaco dahil sa sobrang gulat niya sa balita. Daglian siya nagtungo sa kanyang kwarto at kumuha ng baril, sabay tutok sa sarili at tangkang magpapakamatay. Nabuti na lang maagap ang mga pulis. Nakipagbuno sila dito hanggang sa maagaw ang baril. At nang mahimasmasan si Joe Climaco, nilahad na niya sa mga pulis ang tunay na pangyayari na frustrated na si Narding sa kanyang asawa dahil sineseryoso nito masyado ang kanilang tambalan hanggang sa pagpapalit sa kanya bilang kalabtim nito. Bagay naman na hindi matanggap ng nasabing aktor na siya namang naging posibleng motibo para gawin niya ang karumal-dumal na krimen. 24 anyos pa lang si Lillian noong mga panahong yun, habang 20 anyos lang si Narding nang maganap ang krimen. Nagkaroon kaagad ng malawakang manhunt operation labang kay Narding Ansores noong umaga ding yun, ika-27 ng Hunyo, taong 1948. At inalarma ang lahat ng presinto sa buong Pilipinas. Samantalang ang aktor na tatay naman ni Narding na si Miguel Ansores ang siya na mismong humingi ng tawad kay Joe Climaco dahil sa ginawa ng kanyang anak sa asawa nito. Sinamahan din niya ang mga pulis sa mga posibleng pagtaguan ni Narding upang himuking sumuko na ang aktor. Nung umaga ding yun, nagtungo si Narding na dala ang ninakaw na sasakyan sa Kalawan sa Laguna dahil meron siyang kaibigan dito na pwede niyang mahingan ng tulong na itago siya. Pero nabigo ang aktor dahil tumanggi itong tulungan siya. Kaya't muli niyang binaybay ang highway at nagtungo naman siya sa bayan ng Santa Cruz sa Laguna pa rin, na kung saan naman nandoon nakatira si Delphin na kaibigan din ni Narding. Pumayag naman itong tulungan si Narding at sinamahang magtago. Kinabukasan, ika-28 ng Hunyo sa kaparehong taon 1948, putok na sa buong kapuluan ang balita tungkol sa krimeng naganap. Nakikita ng mga tao sa Santa Cruz ang sasakyang ginamit sa pagtakas ng salarin at imposibleng hindi nila makilala si Narding Ansores dahil sikat na artista ito noon. Wala pang nangahas na umeresto o nagsumbong sa aktor na sospek kahit pa alam ng mga tao sa Santa Cruz na nandun sa kanilang bayan ang killer. Ngunit kinabukasan ng umaga, ika-29 ng Hunyo, si Delphin na mismo na kaibigan ni Narding ang nagpasyang isuko ang kaibigan dahil sa takot na pati siya ay madamay. Dahil nga laganap na sa buong kapuluan ang balita. Dakong alas 7:15 ng umaga, tuluyan na niyang isinama ang kaibigan sa mayor ng Santa Cruz, Laguna para doon isuko. Sa paglilitis, inamin naman lahat ni Narding Ansores ang pangyayari. At ayon sa kanya, ay wala naman siyang galit sa pamilya Climaco, lalo na kay Lillian dahil silang lahat ay mabuting kaibigan para sa kanya. Kaya nga lang, ang pangyayaring pagpatay kay Lillian Velez at katulong na si Pasita ay sadyang hindi na niya nalalaman kung paano nangyari. Dahil noong mga oras na yun, siya ay nasa ilalim na ng sumpa. Sumpa na dala ng matinding pag-ibig. Nagkaroon pa ng tensyon habang naglilitis dahil sa tila ba nawala na rin sa katinuan si Joe Climaco na asawa ni Lillian dahil sa mga bagay na katotohanan gusto niyang marinig mismo mula sa labi ni Narding Ansores. Ika-29 ng Hulyo taong 1949, isang taon pagkatapos ng krimen, sa hatol ni Judge Oscar Castelo, si Bernardo o si Narding Ansores ay guilty sa 2 counts of murder at nasentensyahan siya ng 2 habang buhay na pagkakabilanggo at pagbabayad ng tig 5,000 piso sa bawat biktima. Nakulong siya sa bilibid sa Muntinlupa, ngunit hindi pa man nagtatagal ay nabigyan kagad siya ng pardon sa panahon ni Pangulong Elpidio Quirino.
Pero 2 buwan pa lang pagkalaya, sinapit na rin niya ang kapalarang kahalintulad ng kay Lilian Velez. Ito ay matapos mamatay na rin si Narding Onsores dahil naman sa sakit na tuberculosis na nakuha niya sa loob ng kulungan. Hanggang saan nga ba ang kaya mong gawin alang-alang sa pag-ibig? Ikaw kaibigan, naranasan mo na bang ipaglaban ng iyong minamahal kahit na alam mong hindi kanya gusto? Masakit ba? Aba, ano pang hinihintay mo? Iyak na! Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan.